Anak ng nagtitinda ng lugaw, ni hindi man lang nakatapos ng kolehiyo. Paano ka magpapakasal sa anak ko? 2 oras bago ang kasal. Sinampal ng malakas ni Aling Marieta si Andrea, ang nobya, at itinapon sa sahig ang relo, na pinag-ipunan nito ng ilang buwan para iregalo. Ngunit hindi alam ni Aling Marieta, ang ama na kanyang hinamak, na amoy lugaw daw, ay ang taong humahawak sa leeg ng kanyang kumpanya. Ano kaya ang tunay na pagkatao ng ama, na nagtitinda lang ng lugaw sa palengke? Narito at bago tayo magsimula, mangyaring suportahan kami sa pamamagitan ng pag-subscribe at pag-like. Sana ay laging payapa at mainit ang inyong araw. Simulan na natin ang kwento ngayon. Ito ay sa bridal suite, 2 oras bago ang kasal, sa Marangyang 5-star hotel wedding venue, kung saan ang sikat ng araw ay sumisikat sa puting lace na kurtina. Nakaupo si Andrea, nakasuot ng wedding gown, sa harap ng vanity table, habang pinapanood niya ang sarili sa salamin, at nagpapakalma sa kanyang nerbiyos. Bumukas ng marahas ang pinto ng suite. Si Aling Marieta ito. Sa sandaling pumasok ang biyanang babae, nakasuot ng ginintuang jacket na may diamond brooch, at isinara ang pinto, lumamig ang hangin sa silid. Agad na tumayo si Andrea at yumuko. Pagkatapos, ipinaabot niya ng magalang ang maliit na kahon na nakalagay sa vanity table gamit ang 2 kamay. Ito ay isang regalo ng pasasalamat para sa biyanang babae, pinag-ipunan ng ilang buwan ng kanyang sahod. Ito ay pera na pinaghirapan niya mula madaling araw hanggang gabi sa harap ng kumukulong kaldero, kahit pa tumalsik ang mainit na langis sa kanyang kamay nang walang tigil. Sinabi ni Andrea, na nanginginig ang boses. Inay, alam kong kulang. Ngunit inihanda ko po ito ng buong puso. Sana po ay magkasundo tayo sa mga susunod na araw. Kinuha ni Aling Marieta ang kahon, binuksan ang takip, at tiningnan ang relo sa loob. Lumabas ang isang tawa ng pang-aalipusta. At itinapon ni Aling Marieta ang kahon sa sahig. Basag ang salamin ng relo, at isang matalim na tunog ang pumuno sa silid, at huminto ang mga kamay ng relo. Amoy palengke ka pa rin kahit na ilang beses ka pang labhan. Ang ganito ang ireregalo mo sa akin. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa kanyang puso. Hindi lang ang relo ang nabasag, kundi tila ang buhay ng kanyang ama, na gumigising tuwing 4:00 ng umaga para magluto ng sabaw, ay itinapon sa sahig. Ang kanyang ama, na hindi nawawalan ng ngiti sa gitna ng usok sa harap ng tindahan ng lugaw. Ang kanyang ama na pinupunasan ang kanyang kamay na puno ng mantika, gamit ang tuwalya bago dumalo sa mga school event. Tila ang bawat salita ni Aling Marieta ay nagiiwan ng sugat sa kanyang kulubot na mukha, at nahirapan si Andrea sa paghinga. Ang buhay ng kanyang ama ay binura ni Aling Marieta sa isang salita lamang, amoy lugaw. Tumigas ang mukha ni Andrea, ngunit nagtiis siya. Pinayapa niya ang sarili na kailangan niyang magtiis. Alang-alang sa kanyang ama, lalo na sa araw ng kanyang kasal. Ngunit mas malamig na salita ang sumunod mula sa bibig ni Aling Marieta. Niloko mo ang anak kong nagtapos ng prestihiyosong unibersidad sa pamamagitan ng pagtatago ng iyong antas ng edukasyon. Alam ko kung paano mo nilandi si Minjun. Hindi na kayang yumuko ni Andrea. Binuksan niya ang kanyang nanginginig na labi at hirap na nagsalita. Inay, mahal na mahal ko po si Minjun. Hindi ko po kailanman itinago ang aking edukasyon. Bago matapos ang salitang iyon, isang malakas na tunog ng sampal ang umalingaw-ngaw sa suite. Yumuko ang ulo ni Andrea. Lumitaw ang pulang bakas ng palad ni Aling Marieta sa kanyang pisngi, at habang nawawalan ng pandinig ang isang tainga niya, naging puti ang kanyang paningin. Hanggang sa sandaling iyon, hindi alam ni Andrea na ang sampal na iyon ang magiging simula ng lahat. Pinaypay ni Aling Marieta ang kanyang namulang palad, at tiningnan si Andrea. Pag-ibig. Kahit matapos ang kasal ngayon, hindi magbabago ang iyong estado. Kung magkakamali ka, ilalantad ko sa harap ng mga bisita kung saan ka nanggaling, kaya maghanda ka. Ang kanyang boses ay hindi galit, kundi isang malamig na kalkulasyon. Sa katunayan, alam na ni Aling Marieta ang tungkol sa mataas na edukasyon ni Andrea bago pa man ang kasal. Hindi niya hahayaan na hindi niya imbestigahan ang kasintahan ng kanyang anak na si Minjun. Ngunit hindi niya pinigilan ang kasal. Hinintay niya ang sandaling ito. Kung kailan daan-daang bisita ang naghihintay sa labas, at tapos na ang lahat ng paghahanda. Ito ay isang nakakakilabot na detalyadong pagpapahirap, upang ganap na sirain ang landas ng manugang na walang babalikan, at gawing isang masunuring alipin mula sa simula. Sa katunayan, may nakatagong nakaraan si Andrea. Siya ay isang henyo, na hindi kailanman bumaba sa unang pwesto sa buong klase.
at ang kanyang sulat ng pagtanggap sa unibersidad ay ang kinabukasan na kanyang pinapangarap. Ngunit sa linggo mismo na dumating ang sulat, bumagsak ang negosyo ng kanyang ama na si Mang Jose. Dahil sa pagtataksil ng kanyang kasosyo, nalubog sila sa malaking utang sa magdamag, at pinunit ni Andrea ang sulat ng pagtanggap sa sarili niyang kamay para sa pagkain ng kanyang mga kapatid at sa muling pagbangon ng kanyang ama. Walang nag-utos sa kanya. At mula kinabukasan, isinuot niya ang apron ng tindahan ng lugaw sa palengke. Habang nakatingin sa basag na relo sa sahig at inaalala ang mga panahong iyon, narinig ni Andrea ang bulungan ng mga bisita sa wedding hall. Dumating si Mang Jose, kasama ang 5 o 6 na kasamahan sa palengke. Ang labi ni Aling Marieta ay napangiwi nang makita si Mang Jose, na nakasuot ng luma at gusot na suit, na may kulubot na kurbata, at nasunog na mukha. Inutusan ni Aling Marieta ang staff, na itulak ang grupo ni Mang Jose sa isang sulok na pasilyo malapit sa banyo, at maging ang staff ay hindi maitago ang kanilang pagkataranta. Tumayo si Mang Jose sa harap ng reception desk, dala ang donasyon mula sa kanyang mga kasamahan sa palengke na hindi maaaring umalis sa kanilang mga tindahan. Nang ilagay niya ang mga sobre, lumapit si Aling Marieta, kinuha ang isang sobre, tiningnan ang loob, at tumawa. Pagkatapos, itinapon niya ang mga sobre sa ilalim ng reception desk. Ilang papel na pera ang nahulog sa tile na sahig. Para magbigay ng limos? Nag-ipon kayata ng maliliit na barya mula sa palengke. Ngumiti si Mang Jose ng pilit, yumuko sa kanyang mga kasamahan na parang sinasabi na, ayos lang, at pinulot ang mga pera sa sahig at inilagay sa kanyang bulsa. Ang kanyang kulubot na mukha ay may pilit na ngiti, ngunit ang kanyang mga ugat sa likod ng kamay ay namula na parang lubid. Nakangiti ang kanyang labi, ngunit ang kanyang kamao ay mahigpit na nakasara hanggang sa pumuti. Palapit na ang oras ng pagpasok ng nobya. Dinidiligan ni Andrea ng foundation ang kanyang namamagang pisngi sa harap ng salamin sa banyo. Biglang narinig niya ang boses ni Aling Marieta sa telepono mula sa labas ng pinto. Kapag natapos ang kasal, gagamitin ko lang siya na parang alipin. At kapag wala na siyang silbi, itatapon ko na lang siya. Ano pa ba? Nawala ang pulbos sa kamay ni Andrea. Nagaging malinaw na ang kasal na ito ay hindi lamang galit, kundi isang nakaplano na pagsasabuatan. Para kay Aling Marieta, si Andrea ay hindi isang manugang, kundi isang gamit lamang na itatapon pagkatapos gamitin. Paglabas ni Andrea sa suite, nakita niya ang kanyang ama, na nakayuko mag-isa sa isang madilim na sulok sa dulo ng pasilyo. Habang pinaglalaruan ni Mang Jose ang kanyang gusot na kurbata at nakasandal sa pader, ang kanyang mga balikat ay tila napakaliit. Mayroong isang bagay na mainit sa loob niya, ngunit kinagat niya ang kanyang labi at lumakad patungo sa altar. Ngunit sa dulo ng altar, hindi pagpapala ang naghihintay, kundi isang malupit na bitag na lalamunin sila ni Andrea at ng kanyang ama. Kahit matapos ang kasal, hindi huminto ang talim ni Aling Marieta. Hindi man lang pinagsilbihan ng maayos ang mga bisita mula sa pamilya ni Andrea, at napilitan sina Mang Jose at ang kanyang mga kasamahan na umalis sa wedding venue na gutom, nakatingin lamang sa mukha ng bawat isa. Sinabi ni Mang Jose sa kanyang mga kasamahan sa masiglang boses, ayos lang. Basta masaya si Andrea, sapat na. Ngunit sa sandaling sumakay siya sa taxi ng mag-isa, nawala ang ngiti sa kanyang mukha. Sinuntok niya ang kanyang tuhod at tahimik na humikbi. At ang mukha ni Mang Jose, na nakikita sa bintana ng taxi, ay baluktot. Nang gabing iyon, sa suite, naghuhubad si Andrea ng kanyang wedding gown. Ang puting damit ay nakakalat sa sahig na parang isang malaking puddle. At nakatayo si Andrea ng walang sapin sa paa, hinawakan ang kanyang namamagang pisngi. Nais niyang makakita ng kahit kaunting pagsisisi sa mukha ni Minjun, nang pumasok ito sa silid. Ngunit ang tanging lumabas sa bibig ng kanyang asawa ay ito, maging mabait ka sa aking ina. Kung magtitiis ka, malulutas ang lahat. Sa sandaling iyon, natanto ni Andrea na ang pinasukan niya ay hindi kasal, kundi isang bilangguan. Sa pagbalik mula sa honeymoon, hindi isang mainit na bagong bahay ang naghihintay kay Andrea. Ang ibinigay ni Aling Marieta ay hindi isang pagbati, kundi isang lumang apron. Isang linggo pa lamang matapos ang kasal, sa sala ng malaking mansyon ng biyenan, naghihintay kay Andrea ang paghahanda para sa isang piging para sa halos 50 kamag-anak. Mula sa paglilinis ng bahay hanggang sa paggawa ng galbijame, lahat ng iyon ay kailangang gawin ni Andrea ng mag-isa. Nakaupo si Aling Marieta sa sofa, nakataas ang kanyang mga binti, at binabantayan ang bawat galaw ni Andrea. Kung medyo mabagal si Andrea, bumubulong siya,
At kung mali ang paglalagay ng isang plato, tumitingin siya, nang may paghamak. Hanggang sa sandaling iyon, hindi alam ni Andrea na ito ay simula pa lamang. 4:00 ng madaling araw, nakatayo si Andrea sa kusina at nagluluto ng galbijim. Ang kanyang mga mata, na hindi nakatulog ng higit sa 2 oras, ay namumula, at tuwing tumatalsik ang mainit na mantika sa kanyang kamay, kinagat niya ang kanyang labi at nagtiis. Nang inilagay niya sa mesa ang galbijim na ginawa niya ng 5 oras, lumapit si Aling Marieta. Kumuha siya ng isang piraso ng karne gamit ang chopsticks at inilagay sa kanyang bibig, pagkatapos ay umirap at binuhat ang kaldero. At itinapon niya iyon sa basurahan. Umagos ang brown na sarsa sa basurahan, at ang 5 oras na inilaan ni Andrea mula madaling araw, ay nawala sa isang iglap. Amoy palengke, paano mo kakainin? Gawin mo ulit. Ang kamay ni Andrea ay may pulang paso mula sa mantika. Tiningnan ni Aling Marieta ang kamay na iyon at tumawa. Pagkatapos ay nagpatuloy. Iyan ang medalya na akma sa iyong lebel. Ito ang nangyayari kapag ginagawa mo ang nakasanayan mo sa lugawan. Hinugasan ni Andrea ang paso ng malamig na tubig at kinagat ang kanyang labi. Ang unang pumasok sa kanyang isip, bago pa man ang sakit, ay ang kanyang ama. Naalala niya ang kamay ng kanyang ama, na nakangiti, kahit na nakakaranas ng parehong paso sa harap ng palengke. Nagpatuloy ang pang-aabuso ni Aling Marieta sa buong araw. Sa umaga, pinagpapalaban niya ng kamay ang lahat ng damit ng kanyang biyenan. Sa hapon, pinagsisilbihan niya sa hair salon at department store. At sa gabi, pinagpapalaban niya maging ang medyas ng kanyang biyenan. Walang pahinga para kay Andrea. Ang tanging pahinga niya ay ang pagsara ng kanyang mga mata sandali sa banyo. At iyon man ay agad na napuputol ng hiyaw ni Aling Marieta. Inabot ni Andrea ang kanyang kamay sa kanyang asawa. Ipinakita niya ang kanyang nasugatang kamay, at iminungkahi, na lumipat sila sa kanilang sariling bahay. Ngunit imbes na hawakan ang kamay ng kanyang asawa, tumalikod si Minjun at sumagot, "Hindi pwede hanggat hindi pumapayag si inay. Maglagay ka na lang ng gamot." Sa isang salita na iyon, natanto ni Andrea na hindi ang kanyang asawa ang kanyang pinakasalan, kundi ang pitaka ng kanyang biyenan. Si Minjun ay ganap na nakasalalay sa kanyang ina sa pananalapi, at siya ay isang tao na walang pagnanais o kakayahan na protektahan ang kanyang asawa. Ngunit may iba pang tunay na dahilan kung bakit inuusig ni Aling Marieta si Andrea. Ang maliit na kumpanya na pinapatakbo ni Aling Marieta, ang Minjun Mercantile, ay nasa panganib na tanggihan ang pagpapalawig ng pautang sa bangko, dahil sa pagkabigo sa isang mapanganib na pamumuhunan sa ibang bansa. Tinawag ni Aling Marieta si Andrea sa kanyang opisina at malamig na sinabi, "Ang lote ng tindahan sa palengke na pag-aari ng iyong ama. Iyon ay nasa redevelopment area, tama? Gamitin mo ang lupang iyon bilang collateral. Dapat mong bayaran ang halaga ng iyong edukasyon." Lumaki ang mata ni Andrea. Ibig sabihin ay ibigay ang lupa sa palengke, ang tanging kabuhayan ng kanyang ama at retirement asset. Iyon ay parang pagkuha ng buong buhay ng kanyang ama. Tumanggi si Andrea ng matatag, kahit na nanginginig ang kanyang boses. Lumaki ang mga mata ni Aling Marieta, at pagkatapos noon, ipinagbawal ang paglabas ni Andrea. Kinumpis ka rin ang kanyang cellphone. Hindi huminto doon si Aling Marieta. Upang mas lalong sirain si Andrea, idinamay pa niya ang namayapang ina ni Andrea. Hindi ba't namatay ng maaga ang asawa ng lugaw shop dahil hindi nabayaran ang utang ng kanyang asawa? Sa sandaling narinig ni Andrea ang mga salitang iyon, lumabo ang kanyang paningin. Isang matinding sakit, na parang tinusok ng tusok sa gitna ng kanyang dibdib, ang dumating. Ang kanyang ina ay isang tao na lumaban sa sakit sa tabi ng kanyang ama sa pinakamahirap na panahon, at pumanaw. Ang paglapastangan sa kamatayan ng kanyang ina ay ang huling linya, na hindi kayang tiisin ni Andrea. Samantala, may kakaibang nangyayari sa palengke. Ang mga tindahan sa paligid ng lugawan ni Mang Jose ay isa-isang binibili sa ilalim ng pangalan ng isang malaking management corporation na hindi kilala. Wala pa ring nakakaalam kung sino ang tunay na may-ari ng korporasyong ito. Maling inakala ni Aling Marieta na ito ay gawa ng isang kakumpetensya at naging mas masama siya sa kanyang pagkabahala na makuha ang lupa ni Mang Jose. Ipinadala mismo ni Aling Marieta ang kanyang mga tauhan sa lugawan ni Mang Jose. Sa madaling araw, nang bahagyang lumuwag ang pagbabantay ng kanyang biyenan, nakalabas si Andrea sa bahay, at tumakbo patungo sa kanyang ama. Sa sandaling lumiko siya sa eskinita ng lugawan, huminto ang mga paa ni Andrea. Dalawang lalaking nakasuot ng suit ang nakatayo sa harap ni Mang Jose.
sa loob ng maliit na lugawan. Kung ayaw mong mapatalsik sa bahay ng iyong biyenan, ibigay mo ang titulo ng lupa. Walang sinabi si Mang Jose, habang hawak ang sandok. Ngunit pumuti lang ang kanyang mga buko. Ngumisi ang isa sa mga tauhan. At sinabi, iyan ang nangyayari kapag hindi mo pinalaki ng maayos ang iyong anak. Yumuko si Mang Jose nang mas malalim ang kanyang kulubot na mukha. Nang hindi makasagot, mula sa dilim ng eskinita, nanonood si Andrea, at isang sigaw na parang hikbi ang lumabas sa kanyang lalamunan. Pagkatapos niyang makita ang kanyang ama, hindi pa rin bumuti ang sitwasyon. Sa katunayan, lumapit si Minjun kay Andrea at humingi ng mas masahol na bagay. Kung mabuhay ang kumpanya, mabubuhay din tayo. Kailangan mo lang kunin ang tatak ng iyong ama. Hindi naman mahirap, di ba? Tiningnan ni Andrea ang mukha ng kanyang asawa. Wala na doon ang pagsisisi sa kanyang asawa o ang kaunting konsensya bilang tao. Ang pagnanakaw sa tatak ng kanyang ama. Ang taong ito ay handang ipagbenta maging ang pamilya ng kanyang asawa para lamang mabuhay. At nang gabing iyon, umabot sa sukdulan ang pang-aabuso ni Aling Marieta. Nang patuloy na tumanggi si Andrea sa titulo ng lupa, itinulak ni Aling Marieta si Andrea sa sahig ng sala. Tumama ang tuhod ni Andrea sa malamig na sahig na marmol, na gumawa ng isang malalim na tunog. Hindi pa rin sapat iyon. Kinuha ni Aling Marieta ang lumang relo mula sa bag ni Andrea. Ito ay isang pamana, mula sa kanyang namayapang ina, at ang tanging kayamanan na pinangalagaan ng kanyang ama sa buong buhay niya, at ipinamana kay Andrea. Ibinaba ni Aling Marieta ang relo sa sahig, at inapakan ito ng kanyang takong. Umalingaw-ngaw ang tunog ng basag na salamin sa sala, at huminto ang segundero. Nakasubsob si Andrea sa sahig, pinupulot ang bawat basag na piraso ng salamin. Dumugo ang dulo ng kanyang daliri, ngunit hindi siya nakaramdam ng sakit. Isang mas malaking sakit ang pumutok sa loob ng kanyang dibdib. Habang nakasubsob sa sahig, at pinupulot ang mga piraso ng salamin, nagbabago ang tingin ni Andrea. Habang natuyo ang kanyang mga luha, isang malamig na bagay ang pumuno sa lugar nito. Wala nang dahilan para magtiis. Wala nang hihingian ng awa. Ilang araw pagkatapos noon, pasado 3:00 ng hapon. Ang pagdating ng isang mamahaling kotse sa harap ng lugawan, na walang customer, ay tiyak na hindi angkop na tanawin. Ang taong bumaba sa driver's seat ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng maayos na suit. Ang taong may titulong branch manager ng isang malaking bangko ay bumukas ng pinto ng lugawan at, nang makita si Mang Jose na nakatayo sa harap ng kaldero na nakasuot ng apron, yumuko ng malalim. Ilang nagtitinda sa palengke ang nagtinginan, nang makita ang tanawing iyon. Ngunit inilapit sila ni Mang Jose sa isang silid, sa loob ng walang anumang pagbabago sa ekspresyon. Hanggang sa sandaling iyon, walang sinuman ang nakakaalam na ang tahimik na pagpupulong na ito ang magsisimula ng unang gears ng isang malaking pagkasira. Nang sumara ang sliding door ng silid sa loob, nagbago ang ekspresyon ni Mang Jose. Sa magaspang na mukha ng matandang nagtitinda ng lugaw, lumitaw ang matatalim na mata ng isang dating mataas na opisyal ng buwis. Nagsimulang magsalita si Mang Jose, sa mahinang boses kay Manager Choi. Ang mga pagkukulang sa accounting records na isinumite ng kumpanya ni Aling Marieta, ang Minjun Mercantile, sa bangko, ang ebidensya ng katiwalian sa mga loan documents, at ang daloy ng mga pautang na pinahaba sa pamamagitan ng pekeng collateral. Ang kanyang mga insight na pinatala sa loob ng mga dekada sa larangan ng buwis ay nakapaloob sa bawat pangungusap, at hindi maitago ni Manager Choi ang kanyang pagtataka na huminto sa pagsusulat ng memo. Maingat na nagtanong si Manager Choi, "Tito, kikilos na po ba kayo ngayon?" Sandaling nanahimik si Mang Jose. Ang usok mula sa kaldero ay sumiksik sa pagitan ng sliding door, at ang bulungan sa eskinita ng palengke ay narinig mula sa malayo. Dahan-dahang binuksan ni Mang Jose ang kanyang labi. Ang bakas ng kamay ng aking anak ay hindi pa nabubura. Sa isang salita na iyon, nanlamig ang likod ni Manager Choi. Ang nasa mata ni Mang Jose ay hindi galit. Isang bagay na mas nakakatakot kaysa sa galit. Isang natatanging determinasyon na tanging ang mga taong nakapagpasya na ang mayroon. Sa parehong oras, nagpapatupad si Aling Marieta ng ibang plano. Inimbitahan niya si Mang Jose sa harap ng kanyang malaking mansyon. Ang kanyang layunin ay papirmahin ang matandang tagapalengke sa titulo ng lupa ng lugawan sa loob ng kanyang teritoryo. Nakaupo si Aling Marieta sa sopa, nakataas ang kanyang mga binti, at naghihintay na buksan ni Mang Jose ang pinto at pumasok. Ito ay ang pagpapatahimik ng isang mangangaso
na pinapanood ang biktima na kusang pumapasok sa bitag. Nang dumating si Mang Jose, biglang nagsalita si Aling Marieta. Ang lupa ng lugawan. Kung hindi mo pipirmahan ngayon, agad kong ididiborsyo si Andrea at itatapon sa kalsada. Magpasya ka na lang. Walang sinabi si Mang Jose, habang tinitingnan ang loob ng sala. At sa sandaling iyon, huminto ang tingin ni Mang Jose. Sa sulok ng sala, sa isang makitid na espasyo sa pagitan ng dingding at sopa, nakaupo si Andrea na nakayuko. Basa ang kanyang buhok, at nanginginig ang kanyang mga balikat. May bakas ng tubig na ibinuhos sa kanyang buong damit. Dahan-dahang lumipat ang tingin ni Mang Jose, mula sa basa na buhok ng kanyang anak, patungo sa nanginginig na balikat, at sa puddle ng tubig sa sahig. Isang bagay na mainit ang lumabas mula sa kaibuturan ng kanyang dibdib. Nagsimulang magkaroon ng bitak ang pintuan ng damdamin na mahigpit niyang isinara sa buong buhay niya. Nanginginig ang dalawang kamao ni Mang Jose. Ngunit pinagtawanan ni Aling Marieta ang panginginig na iyon. Biglang kinuha ni Aling Marieta ang lumang pitaka na nakalabas sa likod ng bulsa ni Mang Jose at kinapkap ang loob nito. Ang tanging laman ay isang card ng tagapalengke at ilang gusot na papel na pera. Kinuha ni Aling Marieta ang card gamit ang dulo ng kanyang daliri at ngumiti nang may pag-aalipusta. Kaya pala ganyan ang anak mo. Dahil ang ama ay walang pinag-aralan at ipinagkakamali ang pagiging walang modo sa pagiging matapang. Napakababang pamilya. Itinapon ni Aling Marieta ang pitaka sa basurahan sa isang sulok ng sala. Ang malalim na tunog ng lumang leather na pitaka na nahulog sa basurahan ay umalingaw-ngaw sa tahimik na sala. Ang pitaka na iyon ay ang dala ni Mang Jose mula nang simulan niya ang lugawan. Ito ay parang isang medalya para kay Mang Jose na naglalaman ng mga alaala ng pinakamahirap na panahon. Hindi huminto doon si Aling Marieta. Lumapit siya kay Andrea na nanginginig sa sulok at sinampal ulit ang pisngi ni Andrea. Isang malalim na tunog ang umalingaw-ngaw sa tahimik na sala, at yumuko ang ulo ni Andrea. Tiningnan ni Aling Marieta si Mang Jose ng diretso at sinabi, "Ito ang lebel ng pamilya ninyo. Naiintindihan mo?" Sa sandaling iyon, mayroong nawala sa mukha ni Mang Jose. Nawala ang kabaitan, nawala ang pagtitiis, nawala ang init ng matandang tagapalengke. Sa halip, ang pumuno sa lugar nito ay ang malamig at natatanging tingin na tanging ang mga taong may kakayahang sirain ang lahat ang mayroon. Tinitigan ni Mang Jose si Aling Marieta nang hindi kumukurap. Naramdaman ni Aling Marieta ang isang kakaibang pagkailang sa tingin na iyon sa unang pagkakataon, ngunit dahil sa kanyang kapalaluan na walang magagawa ang matandang tagapalengke, hindi niya ito pinansin. Sa sandaling iyon, narinig ang tunog ng pagbukas ng pinto sa harap. Umuwi na ang biyenan, o ang asawa ni Aling Marieta at ama ni Minjun. Pagpasok ng biyenan sa sala, dala ang kanyang briefcase. Huminto siya nang makita ang mukha ni Mang Jose na nakatayo sa harap ng sofa. Sa katunayan, mula nang makita ng biyenan ang mukha ni Mang Jose sa kasal, nabagabag na siya. Ngunit ang makita ang taong iyon na nakatayo sa kanyang sala, ay isang takot na ibang antas. Nawala ang briefcase sa kanyang kamay at nahulog sa sahig, at nagsimulang manginig ang tuhod ng biyenan. Parang yumuyuko siya, at lumapit ang kanyang katawan. Hindi maintindihan ni Aling Marieta ang biglaang pagbabago ng kanyang asawa. "Honey, anong nangyayari? Sabihin mo sa matandang iyon na hindi niya ibibigay ang lupa." Tila hindi narinig ng biyenan ang sinabi ng kanyang asawa at tinitigan lang si Mang Jose. Nanginginig ang kanyang labi, at pawis ang umagos sa kanyang noo. Sa katunayan, may nakaraan ng biyenan na hindi alam ni Aling Marieta. Ilang dekada na ang nakalipas, si Mang Jose ay ang nag-audit sa buwis ng biyenan. Ang alaala ng pagiging halos nahuli sa katiwalian sa accounting ay biglang bumalik sa kanyang isip nang makita niya ang mukha ni Mang Jose. Ang biyenan ang tanging tao sa pamilya na alam ang tunay na kayamanan at kapangyarihan sa impormasyon ni Mang Jose. Sumigaw ang biyenan sa nanginginig na boses. "Honey, manahimik ka na lang, please." Lumaki ang mata ni Aling Marieta. Ito ang unang pagkakataon na sumigaw ang kanyang asawa, na karaniwang hindi kayang tumingin sa kanya. Ngunit hindi nabasa ni Aling Marieta ang kahulugan ng takot na iyon. Hindi niya maintindihan kung bakit ganoon ang takot ng kanyang asawa sa matandang nagluluto lang ng lugaw sa palengke. Dahan-dahang lumakad si Mang Jose patungo sa basurahan. Kinuha niya ang kanyang lumang pitaka na nakalagay sa basurahan at tahimik na pinunasan ng panyo. At lumapit siya kay Andrea, na nanginginig pa rin sa sulok, at inakbayan ang basa niyang balikat. Nang yakapin ni Andrea ang kanyang ama,
Umagos ang kanyang pinigilang luha, at ipinikit ni Mang Jose sandali ang kanyang mga mata, habang hinihimas ang buhok ng kanyang anak. Pagdilat ni Mang Jose, tiningnan niya si Aling Marieta ng diretso. Tila nanlamig ang hangin sa sala. Nagsalita si Mang Jose sa mahinang boses, ngunit napakalinaw na hindi maaaring palampasin ang isang salita. Ang iyong manipis na gusali at kumpanya ay mawawasak ngayong araw. Lumaki ang labi ni Aling Marieta. Akala niya ay yabang lang ng matandang tagalugaw. Ngunit ang biyenan, nang marinig ang mga salitang iyon, ay sumandal sa dingding at naupo. Tumingin siya sa kisame ng may maputlang mukha at bumulong. Hindi mo pa rin alam kung sino ang kinala. Walang sinabi si Mang Jose. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang anak at lumabas ng tahimik sa pinto. Walang galit o pagmamadali sa kanyang likuran. Ang tanging natitira ay ang pagpapatahimik ng isang taong nabasa na ang lahat ng cards. Tiningnan ni Aling Marieta ang sarado na pinto at tumawa. Pinagtawanan niya ang matandang tagapalengke na walang magagawa. Ngunit nang hindi niya alam, sa isang opisina sa gitna ng Seoul, isang empleyado ng Management Corporation na itinatag ni Mang Jose ay naglalagay ng isang dokumento sa mesa ni Mang Jose. Ang titulo ng dokumento ay naglalaman ng mga sumusunod. Original Lease Agreement para sa gusali na inuupahan ng Minjun Mercantile. Ang tunay na may-ari ng gusaling iyon ay si Mang Jose, ang matandang nagtitinda ng lugaw sa palengke na hinahamak ni Aling Marieta. Tahimik ang kotse, pauwi. Nakaupo si Andrea sa passenger seat, pinupunasan ng likod ng kanyang kamay ang kanyang luha na hindi patuyo, at hawak ni Mang Jose ang manibela, nakatingin sa harap. Matapos ang matagal na katahimikan, nagsimulang magsalita si Mang Jose. Andrea, may tinago si tatay. Ang tunay na may-ari ng gusali na pinaglagyan ng kumpanya ng iyong biyenan, ay si tatay. Dahan-dahang tumalikod ang ulo ni Andrea. Ang kanyang mga mata, puno ng luha, ay nakatingin sa profile ng kanyang ama. Walang ngiti o galit, sa labi ni Mang Jose. Sa halip, mayroong malalim na pagsisisi sa kanyang anak, at isang matatag na determinasyon na hindi na siya magtitiis. Nagpatuloy si Mang Jose nang hindi inaalisa ng tingin ang harap. Mula ngayon, hindi ako ang iyong ama, kundi ang iyong hukom. Kumikinang ang ilaw ng eskinita ng palengke sa labas ng bintana. Inalala ni Andrea ang mga salita ng kanyang ama at nakaramdam ng isang bagay na mainit na nasusunog sa kanyang dibdib. Hindi ito takot. Ito ay pag-asa. At sa likod ng pag-asang iyon, isang malaking bagyo ang naghahanda, na magpapabagsak sa mundo ni Aling Marieta. Nang pumasok ang matandang nagtitinda ng lugaw, na nakasuot ng lumang jacket sa conference room ng isang malaking law firm sa gitna ng Gangnam, sabay-sabay na tumayo ang 15 abogado, na nakasuot ng suit at yumuko ng magalang. Ang tawag na tito ay umalingaw-ngaw sa buong conference room, at tila huminto ang hininga ni Andrea habang nakatayo sa likod ng kanyang ama at pinapanood ang tanawin. Hindi niya lubos mapaniwalaan na ang kanyang ama, na yumuyuko sa harap ng mga customer sa palengke, ay ginagalang ng pinakamahuhusay na abogado sa South Korea. Umupo si Mang Jose sa upuan ng pinuno, nang walang anumang pagbabago sa ekspresyon, at ang mga abogado ay tumango, at nagsusulat ng memo sa bawat salita ni Mang Jose. Nakasandal si Andrea sa sulok ng conference room, nakaupo sa upuan, at nakatingin sa kanyang kamay. Ang kanyang mga kamay ay namaga, mula sa paglalaba ng damit ng kanyang biyenan hanggang sa gabi bago ang araw na iyon. Ang distansya sa pagitan ng kanyang mga kamay, at ng mundo sa harap niya ay napakalayo na parang hindi totoo. Binuksan ni Attorney Park, isang matagal ng kasamahan ni Mang Jose, ang isang malaking monitor sa harap ni Andrea. Ang lumabas sa screen ay ang listahan ng mga asset ni Mang Jose, kung paano niya pinamahalaan ang perang kinita niya sa palengke sa loob ng mga dekada sa ilalim ng pangalan ng isang korporasyon, at kung paano niya binili ang 7 commercial building sa lugar ng Gangnam. Bawat linya ng numero na lumabas ay nagpabukas sa bibig ni Andrea. At nang marating ang paliwanag na ang kabuuang halaga ng asset ay ilang beses na mas malaki kaysa sa buong halaga ng Minjun Mercantile ng kanyang biyenan, napilitan siyang sumandal sa likod ng upuan. Hinawakan ni Mang Jose ang nanginginig na kamay ng kanyang anak gamit ang 2 kamay. Ito ay magaspang at basag na kamay. Ngunit ang init nito ay mas matatag kaysa sa anumang salita. Tiningnan ni Mang Jose ang mga mata ng kanyang anak, at dahan-dahang nagsalita sa mahina at matatag na boses. Tinago ni tatay ang kapangyarihang ito, dahil nais kong maging malakas ka sa sarili mo. Ngunit ngayon na ang panahon na gamitin ang lahat ng kapangyarihang ito para sa iyong dignidad. Umagos ang mainit na luha mula sa mata ni Andrea. Tila sasabog ang kanyang dibdib sa katotohanan na ang kanyang ama,
na hindi kayang tumayo ng tuwid sa likod ng counter ng lugawan. Ang kanyang ama na tahimik na pinulot ang mga donasyon na itinapon ng kanyang biyenan ay nagtatago ng isang napakalaking mundo. Lumapit si Attorney Park kay Andrea at tahimik na nagsalita. Mahinahon niyang ipinaliwanag ang malalim na pagmamahal ng isang ama sa likod ng desisyon ni Mang Jose na mamuhay bilang isang matandang tagapalengke sa loob ng mga dekada. Tiningnan ni Attorney Park si Andrea sa likod ng kanyang salamin at nagsalita sa matatag ngunit mainit na boses. Mula ngayon, ganap namin kayong susuportahan upang direktang harapin ang sitwasyon at bawiin ang karapatan ng inyong biyenan. Ibinigay ni Mang Jose kay Attorney Park ang isang makapal na sobre. Ito ay mga ebidensya na maingat na inayos, kabilang ang mga pagbabanta, recording, larawan, at text message mula sa mga tauhan na ipinadala ni Aling Marieta upang kuhanin ang lupa sa palengke. Inutusan ni Mang Jose na agad na simulan ang legal na proseso para sa kriminal na kaso, at tumango si Attorney Park habang kinukuha ang mga dokumento. Sa parehong araw, alas 10 ng umaga, dumating ang isang pinagsamang investigative team mula sa Financial Supervisory Service at National Tax Service sa punong tanggapan ng Minjun Mercantile. Nagsimulang kumpiskahin ang mga accounting records, loan documents, at ebidensya ng double entry bookkeeping, at ang payapang opisina ay agad na naging isang kaguluhan. Nagtakbuhan ang mga empleyado na hawak ang mga dokumento, at ang tunog ng copier at mga nagmamadaling yapak ay naghalo, na nagpagulo sa buong palapag. Ginawa ni Aling Marieta ang lahat ng kanyang koneksyon, tumawag sa lahat ng direksyon. Nakipag-ugnayan siya sa mga kongresista, personalidad sa pananalapi, at kaibigan sa media, ngunit malagim ang resulta. Ang mga taong pinagkakatiwalaan niya ay nakatanggap na ng babala mula kay Mang Jose. Lahat sila ay hindi sumasagot ng telepono o nagpuputol ng tawag pagkatapos magbigay ng maikling sagot. Hindi po namin kayo matutulungan. Ang mga daliri ni Aling Marieta ay naghanap sa ere sa ibabaw ng screen at nanginginig ang kanyang kamay na may hawak na telepono. Ang mundo na kumikilos sa isang tawag lang niya sa buong buhay niya ay tumalikod sa kanya sa isang araw. Muling sinuri ni Manager Choi ang mga loan documents ng Minjun Mercantile sa ilalim ng gabay ni Mang Jose. Lumitaw ang mga pekeng collateral at financial statement fraud at iminungkahi ni Manager Choi sa punong tanggapan ng bangko ang agarang pagkuha ng mga pautang. Ito ang sandali na naputol ang pinansyal na lifeline ni Aling Marieta. Sa pagkuha ng mga pautang, sunod-sunod na nagpahayag ng pagtatapos ng kontrata ang mga pangunahing customer. Noon lamang natanto ni Minjun ang kalubhaan ng sitwasyon, at tumawag siya kay Andrea gamit ang nanginginig na kamay. Umiyak si Minjun, namumula ang ilong, at nagmakaawa. Honey, bigyan mo ako ng isang pagkakataon, please. Luluhod ako, at magmamakaawa. Walang sinabi si Andrea at pinutol ang tawag. Ang kanyang kamay na nagbaba ng telepono ay malamig at tahimik. Kung 2 buwan na ang nakalipas, siguro ay naantig siya sa mga hikbi na iyon. Ngunit ngayon, ang nananatili sa pandinig ni Andrea ay hindi ang boses ng kanyang asawa, kundi ang init ng kamay na hinawakan ng kanyang ama. Nang hapon, dumating si Andrea sa management office ng gusali na inuupahan ng Minjun Mercantile, nakasuot ng isang makinis na suit na inihanda ng kanyang ama. Ito ay isang matikas na lakad, na lubos na naiiba sa kanyang hitsura habang nagtitiklop ng labada sa utility room ng kanyang biyenan. Sa harap ng mga empleyado ng building management, malinaw na ipinahayag ni Andrea na siya ang bagong general manager ng gusali. Dali-dali siyang dumating nang makatanggap siya ng abiso na muling susuriin ang mga kondisyon ng pag-upa ng gusali. Sa sandaling binuksan niya ang pinto ng conference room, dumikit ang mga paa ni Aling Marieta sa sahig. Si Andrea ang nakaupo sa upuan ng pinuno, binabantayan ng mga dokumento na binabantayan ng kanyang mga sekretarya. Ang manugang na binuhusan niya ng tubig sa sahig ng kanyang sala ilang araw na, ang nakalipas ay nakaupo bilang may-ari ng gusali. Bumalik si Aling Marieta sa gulat at tumama ang kanyang likod sa dingding. Itinaas ni Andrea ang kanyang tingin mula sa mga dokumento at tiningnan si Aling Marieta. Walang galit o paghihiganti sa kanyang ekspresyon. Tanging isang tahimik na kumpiyansa ang nandoon. Hindi tumayo si Andrea sa upuan at nagsalita sa kalmado at malinaw na boses, kung hindi akma sa inyong pamantayan ang isang manager na walang kolehiyo, mas mabuting humanap kayo ng ibang gusali, inay. Ito ay ang pagbalik ng mga salita ng paghamak na sinabi ng kanyang biyenan kay Andrea, nang walang kulang kahit isang titik. Namutla ang mukha ni Aling Marieta.
Kinagat ni Aling Marieta ang kanyang labi at itinaas ang kanyang kamay. Paano ka naglakas loob? Ngunit agad na hinarangan siya ng mga sekretarya sa magkabilang panig at huminto ang kamay ni Aling Marieta sa ere. Hindi kumilos si Andrea. Tinitigan ni Andrea ang mga mata ni Aling Marieta nang diretsyo at nagsalita sa mahina ngunit matatag na boses. Dito, ako ang gumagawa ng mga patakaran. Isang mabigat na katahimikan ang bumaba sa conference room. Tanging ang malalim na paghinga ni Aling Marieta ang bumalik sa dingding na salamin. At walang bahagyang panginginig sa tingin ni Andrea. Hanggang sa sandaling iyon, hindi alam ni Aling Marieta na ito ay simula pa lamang. Sa parehong oras, sa law firm office, pinapanood ni Mang Jose ang kanyang anak sa monitor. Habang pinapanood niya ang kanyang anak na tumayo sa sarili, at matikas na kinuha ang kanyang lugar, dahan-dahang lumuha ang mata ni Mang Jose. Ngunit kumakalat ang ngiti sa kanyang labi. Ang malaking gears ng paghuhukom, na legal na babawiin ang lahat ng katayuan sa lipunan at kayamanan na pinag-ipunan ng pamilya ni Aling Marieta, ay nagsisimula ng umandar. Ang opisina ng Minjun Mercantile ay naglalabas ng mga mesa, upuan, at filing cabinets isa-isa sa kalsada. Sa gusali na parang kaharian ni Aling Marieta, 1 linggo pa lang ang nakalipas. Lumabas ang mga empleyado na may blankong ekspresyon habang inaayos ang kanilang personal na gamit, at isa-isang nagtipon ang mga usyoso habang ang mga court officers ay naglalagay ng dilaw na tape sa mga pasukan. Nagsimula ang lahat ng ito, 1 linggo na ang nakalipas. Naghain si Andrea ng ejectment lawsuit at compulsory execution procedure nang sabay-sabay para sa gusali ng Minjun Mercantile, na pinakamahalaga kay Aling Marieta, na detalyadong inayos ang lahat ng hindi nabayarang upa at paglabag sa kontrata. Mabilis ang desisyon ng korte, dahil napakalinaw ng ebidensya. Nang gabi bago ang sapilitang pagpapatupad, magkasamang nakaupo sina Mang Jose at Andrea sa lugawan sa palengke. Kumukulo ang masarap na sabaw sa kaldero, at umaakyat ang usok sa ilalim ng ilaw ng fluorescent lamp. Ibinaba ni Mang Jose ang sandok, at biglang nagsalita. Habang nakatingin sa puting usok na umaakyat mula sa kaldero, nagsalita si Mang Jose sa payapa ngunit matatag na boses. Andrea, sa lugawang ito, tuwing madaling araw, ay naghuhugas ka ng pinggan, at ako ay nagluluto ng sabaw. Ang mayroon tayo noon ay hindi pera, kundi dignidad. Ang hindi pagyuko sa mga mapang-abuso, iyon ang ating sandata. Tiningnan ni Andrea ang magaspang at basag na kamay ng kanyang ama. Ang kamay na iyon, na pinaso at binasag sa loob ng mga dekada sa harap ng kaldero ng sabaw, ay ang kamay din na nagpapakilos ngayon ng 7 gusali sa Gangnam, na pakiramdam pa rin ay hindi totoo. Ngunit totoo ang mga salita ng kanyang ama. Alam din ni Andrea na ang mga oras na nagtiis siya, habang naghuhugas ng pinggan tuwing madaling araw sa lugawang ito, ang kasipagan na iyon ang ugat ng lahat ng kapangyarihang ito ngayon. Kinabukasan ng umaga, dumating si Aling Marieta sa lugar ng sapilitang pagpapatupad. Nang makita niya ang kanyang mga gamit ng kumpanya na nakakalat sa kalsada, napangiwi ang kanyang mukha, at nang makita niya si Mang Jose sa gitna ng mga tao, tumakbo siya ng may galit. 2 gwardya ang pumigil sa kamay ni Aling Marieta, nasusubukan sanang sakalin si Mang Jose, at sinigaw ni Aling Marieta ang isang halos sigaw, habang pinipiglas ang kanyang braso. Hindi kumilos si Mang Jose sa gitna ng kaguluhan. Tahimik siyang kumuha ng isang barya mula sa kanyang bulsa at inilagay sa harap ng paa ni Aling Marieta. Ito ay isang 10 sentimo na barya. Tiningnan ni Mang Jose si Aling Marieta ng diretsyo at nagsalita ng isang salita sa mahina at malamig na boses. Ito ang bayad sa sampal na tinanggap ni Andrea. Bumukas ang bibig ni Aling Marieta at nagsara. Kumalat ang bulungan sa gitna ng mga usyoso. At ang mukha ni Aling Marieta ay namula sa kahihiyan at galit, pagkatapos ay namutla. Ang 10 sentimo na barya sa ilalim ng kanyang paa ay sumikat sa sikat ng araw sa aspalto, ngunit tila parang punyal ang ilaw na iyon para kay Aling Marieta. Ilang araw pagkatapos, binuksan ni Andrea ang isang malaking screen sa harap ng mga kamag-anak ng pamilya ng kanyang biyenan. Ang lumabas sa screen ay mga recording at video na naglalaman ng ebidensya ng pang-aabuso, pang-aapi, pagkulong, at pambubugbog na ginawa ni Aling Marieta. Malinaw na umalingaw-ngaw ang boses ni Aling Marieta sa speaker. Ang mga salitang ang mga walang kolehiyo ay hindi tao. Ang mga amoy palengke ay mas masahol pa kaysa sa aso. At gagamitin at itatapon na parang alipin, ay bawat pangungusap na pinatutugtog, tumigas ang mukha ng mga kamag-anak. Sa una, ang mga tao ay umiiwas ng tingin ng may pagkailang. Ngunit habang nagpapatuloy ang recording,
Nagsimula silang lumayo kay Aling Marieta. Tila narinig ang tunog ng pagbagsak ng matagal ng pinag-ipunan na reputasyon ni Aling Marieta. Sina Minjun at ang kanyang ama, nang bumagsak ang kumpanya at nalubog sa utang, ay nagsimulang mag-away ng masama, sinisisi ang bawat isa. Yumuko si Minjun at bumulong sa nanginginig na boses. Ginawa ko lang po ang utos ni inay. Bakit po nangyayari ito sa akin? Si Padre Minjun ay humigpit ang kamao sa kanyang anak, pagkatapos ay bumitaw ng mahina at bumuntong hininga. Nag-umapaw ang pagsisisi na dapat niya raw pinigilan ang kanyang asawa, ngunit huli na ang lahat. Malayo si Andrea na nakatayo, pinapanood silang bumagsak. Ang gantimpala para sa lahat ng impyerno na kanyang naranasan sa buong kasal, ay nangyayari sa harap ng kanyang mga mata, ngunit ang ekspresyon ni Andrea ay mas malamig kaysa sa katuwaan. Ganap na iniulat ni Mang Jose sa awtoridad sa buwis, ang malaking paglustay ng buwis, at ang detalye ng pagpapatakbo ng mga secret funds na sinubukan ni Aling Marieta na itago sa double entry bookkeeping ng kanyang kumpanya. Ang ulat ni Mang Jose, isang dating mataas na opisyal ng buwis, ay tumpak at detalyado. Walang butas para makatakas. Agad na naglabas ang korte ng utos na kumpiskahin ang lahat ng ari-arian ni Aling Marieta at ang kanyang mga mamahaling bag, alahas, at luxury car na pinag-ipunan niya sa loob ng mga dekada, ay isa-isang tinatakan at kinuha. Nang makita ni Aling Marieta ang kanyang mga bag na inilalagay sa truck, nang hina ang kanyang mga binti, nanginginig ang kanyang labi, at puno ng dugo ang kanyang mga mata. Tumakbo si Aling Marieta patungo sa truck at sumigaw sa basag na boses. Iyon ay 30 milyong won. Huwag niyo lang iyon. Ngunit walang ekspresyon na inilabas ng officer ang mga dokumento, at ipinahayag lamang na gagamitin ito sa pagbabayad ng utang. Ang sigaw ni Aling Marieta ay umalingaw-ngaw nang walang laman sa konkretong pader ng parking lot. Sa huling pagtatangka, sinubukan ni Aling Marieta na kumalat ng chismis na binili ni Mang Jose ang gusali gamit ang iligal na pera. Ngunit si Mang Jose ay kumilos na ng isang hakbang. Inilabas niya sa media, sa harap ng isang notary public, ang kanyang transparent na proseso ng pagbuo ng asset. Ang kita ng lugawan sa palengke, ang kanyang legal na pamumuhunan sa real estate, at ang kanyang kita mula sa tax consulting. Kinumpirma ng mga taong may kaugnayan sa industriya at ng mga tindero sa palengke ang masipag na proseso ng pagbuo ng asset ni Mang Jose at pinagtawanan ang chismis ni Aling Marieta. Sa halip, ang tanging bumalik ay ang pangungutya na siya ay isang babae na sumira sa kanyang sariling pamilya habang sinubukan niyang sirain ang iba. Sa labi ng gusali, huling nagkaharap sina Aling Marieta at Andrea. Si Aling Marieta, puno ng galit, ay muling nagtaas ng kamay. Ang kamay na iyon ay ang kamay mismo na sumampal sa pisngi ni Andrea sa bridal suite sa araw ng kasal. Ngunit sa pagkakataong ito, iba na. Tahimik na hinawakan ni Andrea ang braso ni Aling Marieta at hindi umatras kahit isang hakbang. Tinitigan ni Andrea ang mga mata ni Aling Marieta nang diretso at nagsalita sa malamig ngunit malinaw na boses. Ngayon na po ang oras para maintindihan ninyo ang inyong lugar, inay. Yumuko ang ulo ni Aling Marieta, na parang bumagsak ang kanyang tuhod. Ito ang sandali na yumuko ang biyenan, na nagpahayag kay Andrea na siya ay isang alipin, sa harap ng kanyang manugang. Pagkatapos noon, nakuha ni Mang Jose ang lahat ng lupain ng negosyo, na pinamamahalaan ng pamilya ni Aling Marieta. Ngunit hindi niya ipinatayo ang kanyang sariling gusali sa lupang iyon. Sa halip, ibinalik niya ito sa isang public welfare foundation. Ang ilusyon ng yaman ng pamilya ni Aling Marieta, na kanyang ipinagmamalaki, ay binunot sa ugat nito, at ang mga buto ng mabuting layunin ay itinanim sa lugar nito, na siyang tanda ng pagtatapos ng paghuhukom. Ngunit sa panahong iyon, walang nakakaalam na hindi ito ang katapusan ni Aling Marieta. Akala ng lahat ay tapos na ang lahat. Malapit nang bumagsak ang kumpanya, kinumpiska ang ari-arian, at naputol ang koneksyon. Ngunit si Aling Marieta ay hindi isang taong sumusuko. Ang lason ng ahas ay lumalalim habang ito ay nasa panganib. Lihim na ibinenta ni Aling Marieta ang isang underground account na itinago niya sa pangalan ng isang kaibigan sa loob ng mahabang panahon nang hindi alam ng kanyang asawa. Ito ay halaga na daan-daang milyong won. Ang pera na iyon ay dahan-dahang kinuha ni Aling Marieta mula sa labas ng mga libro ng kumpanya sa loob ng ilang taon, at siya lamang ang nakakaalam ng pagkakaroon nito. Hawak ni Aling Marieta ang perang iyon at ngumiti ng may pag-aalipusta sa dilim. Sa pagkakataong ito, hindi suntok ang gagamitin niya.
kundi ang espada ng pampublikong opinyon. Kumuha si Aling Marieta ng isang profesional na designer upang gumawa ng isang malisyosong dokumento na nagsasaad na peke ni Andrea ang kanyang antas ng edukasyon nang mag-apply para sa trabaho at nilandi ang kanyang mga superior upang linisin ang kanyang pangalan. Nilagyan din niya ito ng mga pekeng litrato na maingat na minanipula. Ang mukha ni Andrea ay natural na inilagay sa ibang lugar, sa tabi ng ibang tao, na napakahirap tukuyin maliban kung ikaw ay isang profesional. Ipinakalat ni Aling Marieta ang mga materyales na ito sa malalaking online communities at sa iba't ibang lugar ng sabay-sabay. Hindi lang iyon. 5 o 6 na nagpakalat ng pekeng balita na binayaran ni Aling Marieta ay nagsimulang mag-livestream sa harap ng lugawan at gusali ni Mang Jose. Tinawag nila si Andrea na isang gold digger, edukasyon scammer, at nagpalabas ng mga nakakagulat na broadcast araw-araw. Tuwing sumasayaw ang ilaw ng kamera sa bintana ng lugawan, humihinto ang kamay ni Mang Jose na nagluluto ng sabaw sa loob, at ang puting usok na umaakyat mula sa kaldero ay tila lalong malungkot. Kumalat ang mga pekeng balita na parang apoy. Lumabas sa real-time search engine ng mga portal site ang isang nakakaakit na pamagat, ang tunay na mukha ng isang gold digger, at libu-libong negatibong komento ang dumagsa kay Andrea at Mang Jose. Nagsimula rin ang bulungan, sa gitna ng mga tindero sa palengke. Ang mga chismis na nagbago si Mang Jose ng yumaman, na ang lugawan ay isang pabalat, at na dati siyang nagpapatakbo ng madilim na pera ay kumalat, at ang matagal ng pinag-ipunan na reputasyon ni Mang Jose ay nagsimulang magkaroon ng malalim na bitak. Isang umaga, nang hawakan ni Mang Jose ang doorknob para buksan ang shutter ng lugawan, nakaramdam siya ng basa sa dulo ng kanyang daliri. Ito ay pulang pintura. Ang buong shutter ay may sulat na Scammer Father, Gold Digger Daughter, at ang pintura, na hindi pa tuyo, ay umagos na parang tubig ulan. Tiningnan ni Mang Jose ang sulat na iyon sa loob ng mahabang panahon. Nanginginig ang kanyang kamao, ngunit mahigpit na nakatikom ang kanyang labi. Maging ang mga regular na customer ay nagsimulang umalis isa-isa, at sa oras ng tanghalian, walang laman ang lugawan. Labis na naghirap si Andrea, habang pinapanood niyang nadudungisan ang pangalan ng kanyang ama at ang lugawan dahil sa kanya. Nakaupo siya mag-isa sa sahig ng kanyang silid bandang 3:00 ng madaling araw, nakatingin sa dilim, at nadudurog ang kanyang dibdib sa pag-iisip, kung ang lahat ng ito ay ang presyo ng kanyang sinimulang paghihiganti. Narinig ni Aling Marieta ang lahat ng ito, at ngumiti ng may pag-aalipusta. Ngunit hindi huminto doon si Aling Marieta. Nagpakalat siya ng mga nakakakilabot na chismis tungkol sa namayapang ina ni Andrea, na umano'y ibinenta nito ang kanyang katawan para mabayaran ang utang ng kanyang asawa. Para kay Andrea, ang kanyang ina ang pinakamalalim at masakit na sugat. Ang kanyang ina na humawak sa kamay ng kanyang anak hanggang sa huling sandali sa kanyang higaan at bumulong ng paumanhin. Paano niya matatanggap na ginagawang ganyan ang alaala na iyon? Nang makita ni Andrea ang mga chismis na kumakalat sa screen, nawala ang lahat ng lakas niya at napaupo sa sahig, nang hindi man lang naramdaman na dumudugo ang kanyang labi. Nagsimula ring manginig ang mga umuupa sa gusali na pag-aari ni Mang Jose. Ang ilan sa kanila, na may kamalayan sa naudyok na pampublikong opinyon, ay tumanggi na magbayad ng upa o nagprotesta. Sinasabing hindi sila makapagnegosyo sa ilalim ng ganoong may-ari ng gusali. Nagsimulang magkaroon ng tunay na bitak ang pundasyon ng ekonomiya ni Mang Jose. Idinagdag pa ni Aling Marieta ang isa pang galaw. Natagpuan niya ang 3 tao na may sama ng loob kay Mang Jose mula sa dating tax audit. Binigyan sila ni Aling Marieta ng pera at inutusan na gumawa ng mga peking akusasyon na may kinalaman sa suhol at paglustay ng buwis sa proseso ng pagbuo ng pondo ni Mang Jose. Sunod-sunod na inihain ang mga kaso, at si Mang Jose ay naging isang akusado sa magdamag, na dahan-dahang lumubog sa legal na kaguluhan. At dumating ang araw na iyon. Habang naglalakad si Andrea sa kalsada, dumagsa ang nag-udyok na mga tao. May naghagis ng itlog, at umagos ang dilaw na likido sa balikat at buhok ni Andrea. Sa gitna ng mga tao, may isang lalaki na naglapit ng kanyang kamera at sumigaw sa mapang-asar na tono. Niloko mo ang mga tao dahil sa iyong edukasyon, hindi ba? Ikaw ay isang edukasyon scammer, tama? Hindi makasagot si Andrea. Nanginginig ang kanyang labi, at lumabo ang kanyang paningin. Nawala ang lakas sa kanyang tuhod, at dahan-dahang bumagsak sa aspalto. Sa gitna ng mga flash ng kamera, yumuko ang katawan ni Andrea, at ang mga balat ng itlog ay kumaluskos sa ilalim ng kanyang paa.
Ang tanawing ito ay live na ipinalabas sa buong bansa, at ang pampublikong opinyon ay lubhang nahati sa pagitan ng pagsuporta at pagtutol. Tumakbo si Mang Jose. Nakasuot pa rin ng lumang jacket. Humihingal siya, at dinadala ang mga tao, upang makalapit sa kanyang anak. Binuhat niya ang kanyang anak na nakasubsob sa sahig, gamit ang kanyang dalawang braso at pinunasan ng likod ng kanyang kamay ang itlog na nakakalat sa buhok ng kanyang anak. At humarap siya sa kamera. Niyakap ni Mang Jose ang kanyang anak at, nang may namumulang mata, tiningnan ang kamera ng diretsyo at sumigaw sa nanginginig ngunit matatag na boses. Walang kasalanan ang aking anak, ngunit ang kanyang sigaw ay nalunod sa pag-ungol ng mga tao. Habang nagkakalat ang boses ni Mang Jose sa ere, tahimik na lumuha si Andrea sa yakap ng kanyang ama. Ang jacket ng kanyang ama ay amoy lugaw, at ang amoy na iyon ang sumusuporta sa huling lakas ni Andrea. Hindi pinalampas ni Aling Marieta ang pagkakataong ito. Ginamit niya ang abogado na binayaran niya, habang si Andrea ay nakahiwalay sa lipunan upang magsumite ng petisyon para sa provisional disposition sa korte para sa bahagi ng shares ng gusali ni Mang Jose. Ito ay ang kanyang determinasyon na bawiin ang nawala sa kanya. Maging ang kanyang asawa ay sumuko sa pagpigil sa pagmamadali ng kanyang asawa at kinumpleto ni Aling Marieta ang ikalawang ambush upang tuluyan na ilibing sina Mang Jose at Andrea. Nang gabing iyon, umulan. Nakatayo si Mang Jose sa ilalim ng bubong ng lugawan na nakasarado ang shutter, nakatingin sa patak ng ulan, at si Andrea ay nakasubsob ang noo sa balikat ng kanyang ama at humihikbi. Umagos ang tubig ulan sa pulang pintura na sulat sa shutter, at isang pulang agos ng tubig ang umipon sa ilalim ng kanilang mga paa. Itinaas ni Andrea ang kanyang basa na mukha at tiningnan ang kanyang ama, at bumulong sa basag na boses. Tatay, talo po ba tayo? Hinimas ni Mang Jose ang basa na buhok ng kanyang anak, at nanahimik sa loob ng mahabang panahon. Ang tunog lamang ng ulan, ang pumuno sa pagitan ng dalawa. Pagkatapos, dahan-dahang binuksan ni Mang Jose ang kanyang labi. Hawak ni Mang Jose ang balikat ng kanyang anak, gamit ang dalawang kamay, at nagsalita sa tahimik ngunit matatag na boses. Nabasa ang mukha sa ulan, hinding-hindi matatalo ang katotohanan. Magtiwala ka kay tatay. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa pandinig ni Andrea, sa gitna ng tunog ng ulan. Tiningnan ni Andrea ang mga mata ng kanyang ama. Walang pagkabigo o takot sa mga matang iyon. Nandoon ang natatanging kumpiyansa, na tanging ang mga taong nagtiis sa buong buhay nila sa harap ng kaldero ng lugaw ang mayroon. Kung mananaig ang katarungan, kung matatalo ng katotohanan ang kasinungalingan, walang nakakaalam ng sagot. Nang gabing iyon, pagbalik ni Andrea sa bahay mula sa ulan, agad siyang bumagsak sa sandaling binuksan niya ang pinto. Ang stress ng ilang araw at ang lamig ng ulan ay sabay-sabay na sumakop sa kanyang katawan. Binuhat ni Mang Jose ang kanyang anak na nawalan ng malay at tumakbo sa emergency room sa madaling araw. Sa ikatlong araw na nawalan ng malay si Andrea, nandoon pa rin ang mga reporter sa pasilyo ng ospital. Ngunit sa loob ng silid, nakaupo si Mang Jose sa tabi ng kama ng kanyang anak, naghahanda para sa isang ganap na naiibang labanan. Sa lumang cellphone ni Mang Jose, dumating ang 12-dosenang tawag sa loob ng nakaraang 4 na araw, at sa dulo ng mga tawag na iyon, isang malaking plano ng paghihiganti ang nabuo. Agarang tinawag ni Mang Jose ang isang kaibigan mula sa Cyber Investigation Unit at isang digital forensics expert na matagal na niyang kilala. Ang isang misyon na ibinigay sa kanila ay ang ganap na makuha ang pinagmulan at mga detalye ng transaksyon sa pananalapi ng mga secret funds na ginamit ni Aling Marieta upang gumawa ng peking balita at kumuha ng mga comment army sa loob ng 7 taong oras. Tinunton ng forensics expert ang account na pinaglipatan ng pera ni Aling Marieta sa mga YouTuber at tinunton niya ang pinagmulan ng secret fund sa pangalan ng kaibigan na konektado sa account na iyon. Habang pinupunasan ni Mang Jose ng panyo ang pawis sa noo ni Andrea na nakahiga sa kama ng ospital, tahimik siyang nagsalita. Hawak ni Mang Jose ang kamay ng kanyang anak at nagsalita ng matatag na may namumulang mata. Hinding-hindi lumulubog ang katotohanan. Magtiwala ka kay tatay. Mahigpit na hinawakan ni Andrea ang kamay ng kanyang ama. Sa sandaling bumagsak siya sa aspalto 3 araw na ang nakalipas. Ang malamig at malagkit na pakiramdam ng dilaw na itlog na umagos sa kanyang buhok ay nasa balat pa rin niya. Ngunit mainit ang kamay ng kanyang ama. At ang init na iyon ay muling nagtatayo ng mga pader ng kanyang durog na puso. Paglabas ni Mang Jose sa ospital, agad niyang pinuntahan ang dating high school teacher ni Andrea. Sa ikatlong palapag ng isang lumang apartment complex, nang makita ng nagretiro na teacher si Mang Jose, lumuha ang kanyang mata.
Nang ipinaliwanag ni Mang Jose ang sitwasyon, walang pag-aatubili na umupo ang teacher sa harap ng kamera. Sa likod ng kanyang salamin, lumuha ang teacher habang nagsasalita sa nanginginig ngunit malinaw na boses. Tumawag sa akin si Andrea, umiiyak, sa araw na natanggap niya ang kanyang sulat ng pagtanggap sa Seoul National University. Sinabi niya na isusuko niya ang kanyang pangarap para sa kanyang pamilya. Hindi siya walang kakayahan, kaya hindi siya nakapagtapos ng kolehiyo. Sa recorded video, umagos ang luha ng teacher sa kanyang pisngi, at yumuko si Mang Jose, mahigpit na nakasara ang kanyang kamao. Nang gabing pinunit ng kanyang anak ang sulat ng pagtanggap, umiyak si Mang Jose nang mag-isa sa likod ng lugawan. Ang pagkakasala ng isang ama, na hindi na protektahan ang pangarap ng kanyang anak, ay nasa kanyang dibdib sa loob ng maraming taon. Ngunit ngayon na ang panahon, upang gawing sandata ang sakit na iyon. Sa suporta ng kanyang ama, tumayo si Andrea mula sa kanyang higaan. Nanginginig pa rin ang kanyang mga binti, ngunit nagbago ang kanyang tingin. Nagpatawag si Andrea ng isang malaking public press conference at inimbitahan ang higit sa 100 reporter sa Seoul Press Center Auditorium. Ito ay isang desisyon na harapin ang lahat sa halip na tumakas. Puno ang press conference ng mga flash ng kamera at bulungan. Nang umakyat si Andrea sa entablado, tumahimik ang mga audience. Huminga si Andrea ng malalim, at itinuro ang malaking screen na nakahanda sa tabi niya. Nang bumukas ang screen, ang unang ipinalabas ay ang mga video ng pag-amin ng mga YouTuber na binayaran ni Aling Marieta. Sa screen, yumuko ang ulo ng YouTuber, at sinabi, "Binayaran po ako ni Park Myung-ja ng 20 milyong won para magsinungaling sa broadcast." Naging tahimik ang conference room. Sabay-sabay na gumalaw ang mga panulat ng mga reporter. At ang tunog ng shutter ng camera ay dumagsa na parang ulan. Pagkatapos, inilabas sa screen ang orihinal na text message ng pagbabanta na direktang ipinadala ni Aling Marieta kay Andrea. Ang nakakakilabot na nilalaman na, "Kung magsalita ka, sisirain ko ang iyong ama sa palengke," ay pumuno sa screen sa malalaking letra. At sa tabi nito ay ang bank transaction statement na ipinadala ni Aling Marieta sa isang comment army company. Ang kabuuang halaga ay umabot sa daan-daang milyong won. Sabay-sabay na lumabas ang buntong hininga at pagkadismaya mula sa mga reporter. Hawak ni Andrea ang mikropono, gamit ang nanginginig na kamay. Tila sasabog ang kanyang puso, ngunit ang mga salita ng kanyang ama sa ospital ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Hinding-hindi lumulubog ang katotohanan. Tiningnan ni Andrea ang kamera ng diretso at nagsalita sa isang boses na sa simula ay nanginginig, pagkatapos ay naging matatag. "Wala po akong kolehiyo, ngunit hindi po iyon dahil sa aking kawalang kakayahan, kundi isang pagpili upang iligtas ang aking pamilya." Matapos ang mga salitang iyon, ipinalabas ang video ng testimonya ng teacher. Pumuno sa conference room ang nanginginig na boses ng teacher. At nang marinig ang kwento ng pagbitiw sa pangarap na makapasok sa Seoul National University para sa pamilya, narinig ang tunog ng pagpunas ng ilong mula sa mga reporter. Ilang reporter ang yumuko at nagtanggal ng salamin upang punasan ang kanilang mga mata. Sa sandaling iyon, bumukas ng malakas ang likod na pinto ng conference room. Si Aling Marieta ito. Gubot ang buhok niya, namumula ang mata, at tumakbo siya patungo sa entablado, sumisigaw. Huminga ng malalim si Aling Marieta at, nang may namumulang mata, sumigaw sa kamera. Lahat ng iyan ay kasinungalingan. Ginawa niya iyan. Ngunit bago pa makarating si Aling Marieta sa entablado, kumilos ang mga pulis na naghihintay sa magkabilang panig ng conference room. Nahawakan ang dalawang braso ni Aling Marieta at nilagyan ng posas. Ang mga kaso ay pagpapakalat ng peking impormasyon, defamation, cyber defamation, at abetting. Sabay-sabay na tumutok ang mga kamera sa Aling Marieta na live na ipinapalabas sa buong bansa at sa gitna ng mga flash, namutla ang mukha ni Aling Marieta. Hanggang sa sandaling iyon, hindi alam ni Aling Marieta na hindi ito ang katapusan, kundi ang simula ng mas malalim na pagkawasak. Matapos hilahin si Aling Marieta, sunod-sunod na pagbubunyag ang sumunod. Sumuko ang tatlong pekeng akusador na ginamit ni Aling Marieta sa harap ng mga detalye ng paglipat ng secret fund at mga recorded call na nakuha ng panig ni Mang Jose. Sa halip, inamin nila na binayaran sila ni Aling Marieta upang gumawa ng mga pekeng akusasyon at nadiskubre ang mga nakatagong krimen ni Aling Marieta na lalong nagtulak sa kanya sa mas malalim na kaguluhan. Hindi rin maganda ang naging wakas ni Minjun.
Nang maging hindi na masawata ang sitwasyon, tinawagan ni Minjun si Andrea at binantaan na hindi niya ito papalampasin kung hindi niya ibibigay ang alimony. Ang pag-uusap na iyon ay ganap na na-record. Si Minjun ay sinampahan ng kaso ng extortion at attempted fraud, at pagkatapos na mawalan ng huling karapatan sa ari-arian, siya ay ikinulong, na sumusunod sa landas ng pagkawasak, kasama ang kanyang ina. Nang malaman ng buong bansa na ang kakulangan ng kolehiyo ni Andrea, ay sa katunayan isang masakit na pagpili na isuko ang pagpasok sa Seoul National University, ang pampublikong opinyon ay bumaligtad sa magdamag. Ang mga taong naghagis ng itlog kay Andrea, ilang araw na ang nakalipas ay nagsimula ng tawagin siyang isang tunay na mayumi sa panahon na ito, at ang mga galit na panudyo ay dumagsa sa pamilya ni Aling Marieta. Hindi huminto doon si Mang Jose. Sa tulong ng isang eksperto sa utang, natagpuan niya ang 4 na dummy accounts na itinago ni Aling Marieta sa pangalan ng kanyang mga kaibigan bago siya arestuhin, at ganap niyang kinumpiska ang lahat sa pamamagitan ng legal na proseso. Ito ay isang detalyadong pagtatapos upang hindi na muling makatayo si Aling Marieta sa lipunan. Naganap din ang pagbabago sa palengke. Ang mga tindero, na nalaman ang katotohanan, ay nagsimulang magtipon sa harap ng lugawan isa-isa. Mayroong nagdala ng basahan, at mayroong nagdala ng pangtanggal ng pintura. Sa bawat salita ng pulang sulat sa shutter na binubura, yumuyuko ang mga tindero kay Mang Jose. Ang mga salitang paumanhin at hindi namin kayo nakilala ay naipon, at isang bagong banner na inilagay ng isang tao sa malinis na shutter ay kumakaway sa hangin. Ito ay nagsasaad, ang ipinagmamalaki ng aming palengke, si Mang Jose. Paglabas ni Andrea sa press conference, nakita niya ang kanyang ama sa parking lot sa likod ng gusali. Nakatayo si Mang Jose, na nakasuksok ang 2 kamay sa bulsa ng kanyang lumang jacket, at nang makita ni Andrea ang kanyang ama, hindi na niya kayang magtiis. Tumakbo siya at itinago ang kanyang mukha sa dibdib ng kanyang ama. Habang umiiyak si Andrea na nakabaon ang kanyang mukha sa dibdib ng kanyang ama, bumulong siya sa boses na may halong tawa. Nanalo po tayo, tatay. Dahan-dahang hinimas ni Mang Jose ang likod ng kanyang anak. Walang sinabi. Ngunit isang patak ng luha ang umagos mula sa mata ni Mang Jose, at nahulog sa buhok ng kanyang anak. At ang sikat ng araw sa hapon sa parking lot ay nagpapahaba ng anino ng dalawa. Nang ipahayag ang hatol na 3 taon na pagkakakulong kay Aling Marieta, si Andrea, na nakaupo sa unang hilera ng gallery, ay hindi kumurap. Ito ay resulta ng pagkilala sa lahat ng kaso, kabilang ang pagpapakalat ng peking impormasyon, defamation, tax evasion, at embezzlement. Bago matapos ang hatol ng hukom, agad na tumayo si Aling Marieta mula sa upuan ng akusado at humawak sa rehas gamit ang 2 kamay. Maputla ang kanyang mukha na parang papel, at namula ang mga ugat sa kanyang leeg. Sumigaw si Aling Marieta sa basag na boses. Hindi po ako sang-ayon. Wala po akong ginawang masama. Nang hilahin ng 2 court officer ang kanyang mga braso pababa, nang hina ang tuhod ni Aling Marieta at bumagsak sa upuan. Ang sigaw ay umalingaw-ngaw hanggang sa pasilyo sa labas ng korte. Ngunit walang pagbabago sa ekspresyon ni Andrea. Ang kamay na dating sumampal sa kanyang pisngi ay nanginginig na nakaposas, walang katuwaan o awa sa dibdib ni Andrea. Tanging ang walang laman na ginhawa ang kumakalat, nang tahimik pagkatapos mawala ang matagal ng sakit. Nang hapon ng parehong araw, sumunod ang hatol kay Minjun. 1 taon at 6 na buwan na pagkakakulong para sa extortion at attempted fraud. Yumuko ng malalim si Minjun at bumulong. Ginawa ko lang po ang utos ni inay. Tiningnan ng hukom si Minjun sa likod ng kanyang salamin, at nagsalita ng may bigat. Ang akusado ay nasa hustong edad. Ang utos ng iba ay hindi maaaring maging dahilan para sa pagpapatawad sa krimen. Lalo pang lumitaw ang balikat ni Minjun, at ang kanyang likuran na lumabas sa korte, nakasuot ng jacket ng kulungan, ay ganap na naiiba sa matikas na nobyo sa araw ng kasal. Hanggang sa sandaling iyon, akala ni Andrea ay tapos na ang lahat. Ngunit may natitira pang mga nalalabi na kailangan niyang ayusin. Sa parehong linggo, opisyal na ipinahayag ng korte ang pagkabangkarote ng Minjun Mercantile. Ito ang sandali na nawala ang kumpanya na pinag-ipunan ng kanyang biyenan sa buong buhay niya sa isang piraso ng papel. Tiningnan ni Andrea ang sikat ng araw sa labas ng bintana sa pasilyo ng korte at nag-isip, ano kaya ang damdaming ito na hindi masaya kahit na nanalo? Ang katotohanan na ang nawalang oras sa ilalim ng pangalan ng kasal ay hindi maibabalik ng anumang hatol ay tahimik na bumagsak sa kanyang dibdib. 2 linggo pagkatapos,
Tinapos ni Andrea ang kanyang diborsyo sa pamamagitan ng kanyang legal na kinatawan. Ang bahagi ng apartment sa Siotchodong, na ibinigay ni Aling Marieta sa kanyang anak bilang regalo sa kasal, ay napunta sa kanya bilang alimony. At nang ilagay niya ang huling selyo sa mga papeles ng diborsyo, bahagyang nanginginig ang dulo ng daliri ni Andrea, ngunit hindi kumukurap ang kanyang tingin. Paglabas niya sa law firm office, huminga siya ng malalim, at ang labas na hangin ay pumuno sa kanyang baga. Ito ang tuldok na nagputol ng lahat ng legal na koneksyon sa kanyang biyenan. Isang hapon na umuulan. Dumating ang biyenan sa harap ng lugawan. Nakatayo siya sa ulan ng walang payong. At ang kanyang suit ay nakabitin sa kanyang katawan na nawalan ng higit sa 10 kilogram sa loob ng isang buwan, na parang isang hanger. Nang buksan ni Mang Jose ang pinto ng tindahan, lumuhod ang biyenan sa basa na sahig. Mang Jose, ang lahat po ay dahil sa kasakiman ng aking asawa. Mangyaring bigyan niyo po ako ng pagkakataon na humingi ng tawad kay Andrea. Sumandal si Mang Jose sa pinto at tiningnan siya sa loob ng mahabang panahon. Naalala niya ang likuran ng lalaking ito na nakatingin lang sa labas ng bintana sa sala habang nanginginig ang kanyang anak na binuhusan ng tubig. Sumagot si Mang Jose sa mahina at matatag na boses. Alam mo rin, at nanood ka lang. Habang nanginginig ang aking anak, nakatingin ka sa labas ng bintana. Ano ang tawag doon? Yumuko ang ulo ng biyenan ng mas malalim, at isang bagay na hindi malaman kung tubig ulan o luha ang nahulog mula sa dulo ng kanyang baba. Ilang araw pagkatapos, si Andrea, nang marinig ang kwentong ito, ay nanahimik sa loob ng mahabang panahon, habang nakatingin sa usok sa ibabaw ng kanyang mangkok ng lugaw. Tahimik niyang ibinaba ang kutsara at malinaw na sinabi, Tatay, ako po ang magdedesisyon kung magpapatawad. At ngayon po, hindi. Walang sinabi si Mang Jose at tumango. Pagkatapos ay dinagdagan ng karne ang mangkok ng kanyang anak. Sa parehong panahon, nakuha ng tax network ni Mang Jose ang huling asset ni Aling Marieta. Natuklasan ang dalawang opistel na nakarehistro sa pangalan ng kaibigan ni Aling Marieta sa mga record ng lokal na registry office. At nang subaybayan ang pinagmulan ng pondo, lumabas na ang pera ay nagmula sa secret fund account ni Aling Marieta. Agad na naghain si Attorney Park ng isang karagdagang petisyon para sa attachment, at sa loob ng isang linggo, ang dalawang opistel ay tinatarakan. Pagkatapos ayusin ang mga nabawing asset, naghain si Andrea ng karagdagang sibil na kaso para sa domestic violence at financial exploitation na naranasan niya sa panahon ng kanyang kasal. Habang inihahanda ang mga dokumento, kailangan niyang alalahanin ang nakaraan isa-isa. Ang araw na pinulot niya ang basahan na itinapon ng kanyang biyenan bandang 4:00 ng madaling araw, ang araw na hindi niya man lang nakakuha ng gamot, kahit na napaso ang kanyang kamay, ang mga gabi na kinagat niya ang kanyang labi, habang iniinsulto ang kanyang namayapang ina, ay naging mga salita sa papel. Ang kasong ito ay hindi para sa pera. Nais niyang ipakita sa mga taong pinilit na manahimik, na maaari silang magsalita. Sa parehong panahon, tinapos ni Mang Jose ang pagkuha ng bahagi ng lupain ng negosyo ng pamilya ni Aling Marieta. Nagtanong si Attorney Park, Tito, kung bubuuin ninyo ang lupang ito para sa komersyal na layunin, makakakuha kayo ng bilyon-bilyong won pa. Ayos lang po ba? Kaswal na sumagot si Mang Jose mula sa counter ng lugawan, sapat na ang pera. Ang tunay na paghihiganti ay ang magtayo ng mabuting bagay sa lupa na pinag-ipunan ng masamang tao. Opisyal na nagpasya si Mang Jose, na gawing lupain, para sa pagtatatag ng isang public welfare foundation, ang lupang iyon. Sa alumni gathering ng Minjun's prestigious university, isang emergency meeting ang ginanap nang malaman ang balita tungkol sa kanyang pagkakakulong, at nagkakaisa ang desisyon na alisin ang pangalan ni Minjun mula sa listahan ng alumni. Hindi pa kailanman naging malinaw na ang diploma ay hindi nagagarantiya ng pagkatao. Isang gabi matapos ang lahat ng legal na proseso, magkasamang nakaupo sina Andrea at ang kanyang ama sa sulok ng lugawan. 2 mangkok ng mainit na lugaw ang naglalabas ng usok, at ang hiniwang sibuyas na inihanda mismo ni Mang Jose ay lumulutang sa sabaw. Sa sandaling kinain niya ang unang kutsara, nanakit ang kanyang ilong at umagos ang kanyang luha. Sa hapagkainan ng kanyang biyenan, laging nahihirapan siyang lumunok ng pagkain dahil sa pagtingin ng kanyang biyenan, at ang pagkain ng mag-isa ay laging parang lasa ng luha. Pinunasan ni Andrea ang kanyang luha at ngumiti. Tatay, ngayon lang po ba masarap ang pagkain? Hinimas ni Mang Jose ang ulo ng kanyang anak, gamit ang kanyang magaspang na kamay at mahinang sumagot, masarap na talaga ang pagkain natin. Nang gabing iyon,
Nagtipon ang mga tindero na may dalang prutas at rice cakes, at may isang sumigaw. Kung walang kolehiyo ang anak ni Mang Jose, mas mahusay pa siya kaysa sa sinumang nagtapos ng Seoul National University. Ang lugawan ay puno ng masiglang tawa na mas malakas kaysa kailanman. Sa parehong oras, walang dumating sa visitation room ng kulungan. Tinitigan ni Aling Marieta ang walang laman na plastik na upuan, sa loob ng mahabang panahon. Ang ilaw ng fluorescent lamp ay malamig na bumagsak sa walang laman na sahig, at ang anino lamang ni Aling Marieta ang humaba sa loob nito. Ang agwat sa pagitan ng kanyang ginintuang panahon, kung kailan daan-daang tao ang pumipila para batiin siya, at ang kasalukuyan ay nagpapabigat sa kanyang dibdib. Natanto niya sa wakas kung gaano kahalaga ang koneksyon at pagmamahal, na mayroon ang mga tagapalengke na kanyang hinahamak, ngunit sa harap nito ay nakatayo na ang pader ng oras na hindi na maibabalik. Isang malinaw na umaga matapos ayusin ang lahat. Maingat na nagtanong si Andrea sa kanyang ama sa counter ng lugawan. Tatay, pwede na po ba akong hanapin ang aking pangarap ngayon? Nakita ni Mang Jose sa mata ng kanyang anak, ang liwanag ng sulat ng pagtanggap, na pinunit niya sa edad na 19. Pinunasan niya ang kanyang ilong at sumagot sa magaspang na boses. Dapat noon pa iyon ang iyong pangarap. Sasagutin ni tatay ang lahat. Umagos ang luha mula sa mata ni Andrea, ngunit kumakalat ang ngiti sa kanyang labi. Sa harap ng departure hall ng airport, nakasuot si Mang Jose ng lumang jacket, at mahigpit na niyakap ni Andrea ang kanyang ama, hawak ang kanyang pasaporte. Amoy sabaw ang jacket, at ang amoy na iyon ang pinakakomportabling amoy sa mundo. Kahit matapos mawala si Andrea sa gate, nakatayo pa rin si Mang Jose sa loob ng mahabang panahon, pagkatapos ay dahan-dahang tumalikod. Sa daan patungo sa palengke, kumukulo pa rin ang sabaw sa gas stove ng lugawan, gaya ng dati. Ang araw ni Mang Jose ay nagsisimula ulit sa pamilyar na amoy na iyon, gaya ng dati. Ganito ang lumipas ang 3 taon. Bumukas ang bakal na pinto ng kulungan, ngunit walang tao sa labas. Si Aling Marieta, na dating nakasuot ng ginintuang jacket na may diamond brooch at nakatayo sa harap ng daan-daang bisita, ay lumabas sa mundo na nakasuot ng kupas na kulay abo na jogging suit, at may hawak na isang plastic bag. Walang kotse na naghihintay, walang taong naghihintay. Nakatayo si Aling Marieta sa harap ng bakal na pinto sa loob ng mahabang panahon, tiningnan ang paligid. Ngunit ang tanging bumalik ay ang malamig na hangin ng unang bahagi ng Tagsibol. Ang unang pinuntahan ni Aling Marieta ay ang dating mansyon sa Gangnam. Ngunit ang mailbox ay may nakasulat na pangalan na hindi niya kilala, at nakaparada ang mga bisikleta ng ibang bata sa hardin. Nakatayo si Aling Marieta sa harap ng mailbox sa loob ng mahabang panahon. Pagkatapos ay tumalikod, hinila ang kanyang nanginginig na mga binti. Kinailangan niyang kumpirmahin sa isang tawag lang, na ang lahat ng koneksyon na pinag-ipunan niya sa loob ng mga dekada ay isang sandcastle na itinayo sa ibabaw ng pera. Sa daan-daang numero na nakaimbak, walang ni isa ang sumagot ng kanyang tawag. Sa huli, napilitan si Aling Marieta na manirahan sa isang maliit na buwanang upa sa sulok ng palengke na kanyang kinasusuklaman. Ang silid na hirap niyang nakuha ng walang deposit ay may amoy amag na umaakyat sa pader, at ang tubig ulan ay tumutulo mula sa sulok ng kisame, kaya kailangan niyang lagyan ng aluminum pot sa ilalim. Gumigising si Aling Marieta tuwing alas 5 ng madaling araw, at namumulot ng mga karton. Ang kanyang kamay, na dating may hawak na Hermes bag, ay nagdugo dahil sa matalim na gilid ng karton, ngunit sa harap ng gutom, ang pagmamataas ay walang silbi. Isang gabi na umuulan. Habang hila-hila ni Aling Marieta ang mabigat na cart ng karton at dumadaan sa eskinita ng palengke, ang masarap na amoy ng duenjang at sabaw, mula sa lugawan ni Mang Jose, ay pumuno sa kanyang ilong. Tumunog ang kanyang kumakalam na tiyan, at ang kanyang mga paa, ay kusang huminto sa harap ng lugawan. Mula sa salaming pinto, lumabas ang mainit na ilaw, at ang tunog ng tawa. Sa sandaling iyon, umalingaw-ngaw sa kanyang isip ang mga salitang sinabi niya noon. Amoy palengke, apron ng lugawan, hindi kasya sa aming level. Hindi mabuksan ni Aling Marieta ang pinto. Habang kinakain niya ang isang piraso ng basa na tinapay mula sa convenience store sa likod niya, lumakad siya sa dilim, at sa likod niya, ang mainit na usok mula sa lugawan ay umaakyat sa ere. Sa katunayan, si Minjun ay nakalaya na mula sa kulungan 1 taon at kalahati na ang nakalipas. Matapos ang 1 taon at 6 na buwan na pagkakakulong, lumabas siya sa mundo, ngunit walang naghihintay sa kanya. Saan man niya ipasa ang kanyang resume, na may record ng kriminal, ang tanging bumalik ay pagtanggi.
at ang kanyang diploma mula sa prestihiyosong unibersidad ay hindi na isang kalasag. Nagsimulang magtrabaho si Minjun bilang isang manggagawa sa konstruksyon, nagdadala ng mga sako ng semento. Isang araw, sa oras ng tanghalian, ipinakita ng isang kasamahan sa trabaho ang screen ng balita sa cellphone at nagtanong, "Uy, ang babaeng lumabas doon, ex-wife ko ba iyan?" Sa screen ay ang larawan ni Andrea, na nagpepresenta sa isang lecture room sa isang unibersidad sa ibang bansa. Nanuyo ang labi ni Minjun, at sa halip na sumagot, tumalikod siya at kinuha ulit ang pala. Ang babaeng kanyang pinabayaan sa katahimikan, ang babaeng pinabayaan niya ng duwag, ay nasa lugar na ngayon na hindi niya kailanman maaabot sa buong buhay niya. Isang bagay na mas mabigat kaysa sa alikabok ng semento ang bumabagsak sa kanyang dibdib, ngunit huli na ang lahat. Sa panahong iyon, nakaupo si Andrea sa isang lecture room ng isang prestihiyosong graduate school of business sa ibang bansa. Sa simula, ang mga klase na ginagawa sa English ay parang isang pader. Karamihan sa kanyang mga kaklase ay nagtapos ng mga kilalang unibersidad at may karanasan sa malalaking korporasyon. Ngunit mayroon si Andrea na wala ang sinuman. Ang pagtitiis na natutunan niya sa pagpapainit ng kaldero ng lugaw tuwing 4:00 ng madaling araw, ang katatagan na hindi yumuko sa harap ng pananakit ng kanyang biyenan, at ang tapang na nabuo sa pagmamahal ng kanyang ama. Sa oras ng case presentation, ibinahagi ni Andrea ang kanyang kwento. Ang araw na pinunit niya ang sulat ng pagtanggap sa unibersidad dahil sa kalagayan ng kanyang pamilya, ang oras na kumita siya ng pera para sa matrikula ng kanyang mga kapatid sa pamamagitan ng paggawa ng lugaw sa palengke. Nang matapos ang presentasyon, sandaling tumahimik ang lecture room, at pagkatapos ay nagsimulang tumayo ang kanyang mga kaklase isa-isa at pumalakpak. Samantala, sa palengke ng Seoul, tahimik na gumagawa si Mang Jose ng malaking pagbabago. Inayos niya ang bakanteng gusali sa tabi ng lugawan, at ginawa itong opisina ng isang scholarship foundation, na pinangalanang Mang Jose Foundation. Ang layunin ay suportahan ang matrikula at gastusin sa pamumuhay ng mga anak ng mga tindero sa palengke at ng mga kabataan na marginalized. Sa araw ng pagbubukas, mahigit 200 tindero sa palengke ang nagtipon, at ang makitid na eskinita ay napuno ng init ng mga tao. Nang umakyat si Mang Jose sa entablado, nakasuot ng lumang apron, nag-umapaw ang palakpakan. Nagsalita si Mang Jose, nang maikli sa nanginginig na boses. "Ako ay isang tao na walang ibang alam kundi magluto ng lugaw. Ngunit napakasaya ko na ang perang kinita ko sa palengke na ito, sa pamamagitan ng pawis ay nagiging binhi na nagpapalago ng pangarap ng mga bata." Namula ang mata ng mga tindero, at nahihiya na kinamot ni Mang Jose ang kanyang batok at bumaba sa entablado. Kahit matapos maging matatag ang foundation, nakasuot pa rin si Mang Jose ng lumang apron at nagbibigay ng lugaw sa mga tao sa lugawan. Si Andrea ay sabay na nag-aaral sa ibang bansa at natututo ng pamamahala sa isang remote na paraan sa management corporation ng mga gusali na pag-aari ng kanyang ama, at unti-unti niyang pinapatalas ang kanyang kakayahan sa praktikal na pamamahala sa pamamagitan ng video call kay Attorney Park. Sa palengke, ang unang benepisyaryo ng Mang Jose Foundation Scholarship ay matagumpay na nagbukas ng isang maliit na restaurant. Ang imahe ng isang kabataang walang kolehiyo na nakangiti sa harap ng kanyang tindahan ay ang sandali na ang mabuting binhi na itinanim ni Mang Jose ay namumulaklak sa realidad. Sa araw ng kamatayan ng kanyang ina, sandaling umuwi si Andrea. Sa airport, nang makita niya ang kanyang ama na nakasuot pa rin ng lumang jacket, umagos ang kanyang luha. Ngunit niyakap niya ng mahigpit ang kanyang ama habang nakangiti. Naglakad sila ng magkasama patungo sa libingan ng kanyang ina. Habang humahampas ang hangin sa burol at gumagalaw ang mga dahon, lumuhod si Andrea at inilagay ang kanyang kamay sa bato ng lapida. Nanginginig ang kanyang boses, ngunit malinaw. "Inay, matapang na po ako ngayon. Pinrotektahan po ako ni tatay." Nakatayo si Mang Jose sa tabi ng kanyang anak, at tahimik na tiningnan ang lapida ng kanyang asawa, bumulong, "Ang anak mo ay hindi na maapi ng sinuman. Tinupad ko ang aking pangako." Ito ang sandali na ang bigat ng pagiging ama, na matagal niyang pinasan mag-isa, ay bahagyang bumaba. Bahagyang nanginginig ang balikat ni Mang Jose, at ang amoy ng damo na dala ng hangin ay nagpatuyo ng kanilang luha. Sa kanyang pagbisita sa bansa, habang naglalakad si Andrea sa eskinita ng palengke, nakasalubong niya ang isang babae na naghihila ng cart ng karton. Si Aling Marieta ito. Mahirap paniwalaan na ang babaeng nakasuot ng lumang damit,
na may basag na kamay at nakayuko, ay ang parehong babae na nakasuot ng ginintuang jacket noon. Nakilala rin ni Aling Marieta si Andrea. Tumigas ang kanyang kamay na humahawak sa cart, at nanginginig ang kanyang labi. Ngunit hindi huminto si Andrea. Lumakad siya sa tabi ni Aling Marieta, nang may walang ekspresyon na mukha, walang galit o awa. Tiningnan ni Aling Marieta ang walang interes na likuran ni Andrea. Nabatid ni Aling Marieta, sa sandaling iyon, na ang mas malupit kaysa sa galit ay ang kawalan ng interes. Siya ay naging isang taong ganap na nakalimutan sa mundo. Pagbalik ni Mang Jose sa palengke, inabot ni Attorney Park ang isang baso ng soju at sinabi, "Tito, pwede na po kayong magpahinga. Malaki na po ang anak ninyo." Nakatayo si Mang Jose sa harap ng gas stove ng lugawan. Hinahalo ang sabaw, at sumagot, "Magluluto ako ng lugaw, hanggang sa mamatay ako." Ngumiti si Manager Choi at umiling. At si Attorney Park ay sumagot, "Tito talaga," at nag-cheers sila. Si Mang Jose ay ang taong nanatili sa harap ng menu board na nagsasaad ng lugaw, 3,500 won, imbes na maging isang chairman ng foundation. Sa kanyang simpleng hitsura, nandoon ang dignidad ng isang tunay na mayaman na walang sinuman ang maaaring hamunin. Mula ng araw na iyon, isang patakaran ang nabuo sa buhay ni Andrea. Gaano man siya kaabala, kailangan niyang dumalaw sa lugawan sa palengke pagkatapos ng trabaho at kumain ng lugaw ng kanyang ama. Tuwing gabi, sa parehong upuan, magkasamang nakaupo ang ama at anak, kumakain ng mainit na lugaw, at nagbabahagi ng kanilang araw. Habang nakikinig si Mang Jose sa kwento ng kanyang anak, patuloy siyang tumango at nagsabi, "Lumalamig na ang pagkain. Kumain ka na." Tuwing sasabihin iyon ni Andrea, ngumingiti siya at sasabihin, "Lalamig din po ang pagkain ninyo, tatay." Hindi marami ang mga salita na nagpapalitan sa pagitan ng dalawa. Ngunit sa pagitan ng usok na umaakyat sa ibabaw ng lugaw, nandoon ang pinakamatatag na koneksyon sa mundo. Isang gabi. Matapos isara ang pinto ng lugawan, magkasamang naglakad sina Mang Jose at Andrea sa eskinita ng palengke. Namula ang takip silim sa ibabaw ng bubong ng palengke, at humaba ang anino ng dalawa sa sahig ng eskinita. Isa-isang isinara ng mga tindero ang kanilang mga tindahan, at nagpaalam, "Mang Jose, kita-kits bukas." At ngumiti si Mang Jose, habang kumakaway. Tiningnan ni Andrea ang profile ng kanyang ama. Ang lumang jacket, ang basag na kamay, ang balikat na amoy lugaw. Ang hitsura na iyon ay mas matatag at mas maganda kaysa sa anumang mamahaling suit, kaysa sa anumang luxury car sa mundo. Habang lumalalim ang liwanag ng takip silim sa eskinita ng palengke, dahan-dahang lumayo ang likuran ng ama at anak. Ito ang kwento ng paghuhukom ng ama ng lugawan. Ang ama na si Mang Jose, na nagluluto ng sabaw tuwing madaling araw, at ang anak na si Andrea, na pinunit ang sulat ng pagtanggap at nagsuot ng apron. Ang landas na nilakaran ng dalawa ay hindi naging madali. Ang basag na relo, ang mga perang nahulog sa sahig, ang shutter na natakpan ng pulang pintura, sa harap ng lahat ng paghamak na iyon, hindi bumagsak ang dalawa. Pinatunayan ni Mang Jose at Andrea sa kanilang buong buhay na ang dignidad ng isang tao ay hindi nabubuo sa edukasyon, kundi sa mga laban na kanyang nilakaran. Habang inaalala ninyo ang likuran ng ama at anak na magkasamang naglalakad sa eskinita ng palengke habang lumulubog ang araw, sana ay maalala niyo rin ang mukha ng mga mahalaga sa inyo. Kung ang kwento ngayon ay nagbigay sa inyo ng kaunting ginhawa, mangyaring suportahan kami sa pamamagitan ng pag-subscribe, pag-like, at pagkomento. Sana ay puno rin ng init ang inyong araw. Salamat.